si Mel. Good morning po. Good morning! Papakapang kita. Pagkasabi naman sa katabi mo, pinagbanang umaga. Ang sana, di ba Greatest namin dalawa kami natin. Father God, we thank you, Lord God, for this morning. We're gonna give you praise, Lord God. We're gonna honor you, Lord God, your name. Panginoon, ikaw umayta sa buhay namin. At Lord, ikaw ang mapurihan, Lord God, masamba namin ang buong puso, Lord God. Holy Spirit, ma-feel namin yung presensya mo, Lord God, at mag-experience namin sa buhay namin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. God is good. All the time. All the time. God is good. Sige, palakpakan mo si Lord ng malakas.
lahat ay magsasayaw. Jesus, kapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pananaw. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay lumuhod. Jesus, ikaw lamang ang Lahat ay magsasinago. ang lahat ay magsasayaw. Jesus, kapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pananaw. Ang lahat ay ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Amen. Come on, church. Come on, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, salamat, Lord. Yes, Lord. Samba ka namin, Lord, ng buong puso. Napurihan ka namin, Lord. Right now, Lord, trying to worship you, Lord, with our heart. Tuloy na, Lord, tapat ka. Di ka nagbabago, Panginoon, mula noon. Kaya sa buhay namin, ikaw lamang ang Diyos na. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. ikaw Ikaw ang hari ng mahala tulad ko. ginawa mo lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. Sila ko ng Diyos. O Diyos. Walang mapantay sa kahilingan mo. Mahal ko'y itataas sa buhay ko.
istorya, Andre. Good morning po sa ating lahat. Good morning. God is good. All the time. And all the time. God is good. Nadako po muna tayo sa ating pagbabalik ng tithes at pagbibigay ng offerings before we hear the word of God. Ito po yung patuloy or continuation ng ating worship sa Panginoon. No? So we are giving because we love God, not out of pressure, not because nagbibigay sila at nahihiya kang maiwan sa upuan mo. Amen. So before that, let us have a recap doon sa storya po ng 5 loaves and 2 fishes. We can read that on the book of Matthew, Luke, and John. So yung storya ng bata na nagbigay ng kanyang baon sa ating Panginoong Jesus. While they were in the wilderness, no? Sabi ng Panginoong Jesus, pakainin niyo ang mga tao. Pero sabi ng mga alagad niya, Panginoon, kahit po isang taon ng aming sahod, ng isang sahod, sabi niya gano'n, hindi kasya para pakainin yung dami ng tao. Because during that time, there were like estimated of 10,000 to 15,000 people on that gathering. So, sabi ng Panginoon, ano bang meron kayo? So, yung nag-offer is yung bata. Sabi niya, ito po yung baon ko. I have 5 loaves and 2 fishes. At alam po natin yung ginawa ng ating Panginoon. He prayed to God. Sabi niya lang, salamat po, Ama. And that loaves and fishes multiplied. Sa bandang huli, nakagather po sila ng 12 baskets na sobra doon sa kanilang tira. So ano po yung story? Excuse me. Or life lesson na matututunan po natin doon sa storya ngayon. So, yung buong storya doon, o yung lesson doon na makuha natin, na we can apply in our lives. Kung ano yung binigay po natin sa Panginoon, nag-multiply. Amen po ba? Amen. Kung anong binigay mo kay Lord, nag-multiply. At bigay ka ng oras sa Panginoon, i-multiply ng Diyos ang iyong oras. Amen? Amen. Ibigay ka ng pera sa Panginoon, resources, i-multiply yan ng Panginoon. Amen po ba? Kasi wala po tayong itinatanim sa kaharian ng Diyos na nasasayang. Yan po yung sabi ng Biblia. Lahat daw po ng ating pagpapagal na ginagawa natin para sa Panginoon ay walang sayang. It's not in vain, ang sabi ng Biblia. Kaya kapatid, hindi ka pwedeng o hindi mo kailangan matakot kapag gusto mong maging generous. Di ba, minsan, meron tayong urge na, ay, gusto mong bigyan yung isang tao. Inuudyok ka ng Holy Spirit sa loob mo. Pero pag minsan, humaharang yung takot na, ay, paano yung bukas mo? Paano yung babayaran mo na ito? Meron po akong narinig na kwento. Sabi niya, yung daw bata, ang sabi niya sa tatay niya, or dun sa kausap niya, pwede naman akong ulit humingi sa tatay ko. Amen po ba? Kasi sabi po ng Bible, isusupply ng Panginoon ang lahat ng kailangan ng kanyang mga anak according to His riches na hindi nauubos doon sa langit. Amen? Kaya po hindi po tayo kailangan matakot. Every time that we want to be generous, na isipin mo mawawalan ka. Diba? Yun yung laging minsan naisip natin, paano na lang kami bukas? Diba? Sabi po ng Bible, huwag mong alalahanin ng bukas. Hindi ko sinasabing huwag ka nang mag-budget, huwag ka nang magplano, huwag ka nang mag-save. Ang sinasabi ko, pag meron pong pangungusap ang Lord sa atin, sundin po natin. Amen? Kasi po, hindi naman nauubos yung kayamanan ng ating Ama. Sabi niya, tayo ay kanyang mga tagapagmana. Kanino niya ibibigay yun kung hindi sa kanyang mga anak? Amen, mga magulang. Nag-iimpok ka ng kayamanan for you to prepare your children's future. Amen?
Hindi mo yan sinisave for yourself. Diba? Ibigay mo yan sa iyong anak. Ganun din po ang ating Panginoong Jesus. Napakayaman niya. Napakayaman ng ating Diyos. And I pray na yun ay mag-reflect sa ating way of life. Amen? Na yung ating kind of spirit is not a poverty kind. No, it's not a poor spirit, but an abundant spirit. Amen? At nag-umpisa po yun sa pagiging generous. Amen? So sa ating pong pagtatapat sa Diyos, nawa, yung pong pangako niya na test me on this. No? Sabi ng Bible, no? Huwag mong subukin ng Diyos. But only in Malachi that God says, test me on this. No? Test me sa pagbibigay ng iyong tithes at offering. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit, ay nang ibuhos ang aking pagpapala, siksik, liglig, at umaaraw. Amen? Amen. So, tayo pong lahat ay manalangin. Father, salamat po sa pusong mapagbigay, pusong walang takot magbigay, Panginoon. Dahil alam po namin, as we give, as we surrender to you, Lord, you will multiply whatever we plan, Lord. Right now, Panginoon, pagpalain mo ang mga nagbabalik ng kanilang ikapo at nagbibigay ng offerings, Lord. Katagpuin mo lahat ng kanilang pangailangan, Panginoon. Sobra pa, Lord, so that we can be a blessing. Panginoon, nawa, mai-reflect po namin na ang Diyos namin ay mayaman. Tulungan mo bawat isa, Lord, to proclaim your praises by the way that we live, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord, maliitin ka po nila because they see in us not a reflection of yourself, Lord. Kaya pagpalain mo ang aking mga kapatid, ang kanilang trabaho, ang kanilang businesses, Lord. Araw kami nagtatapat sa inyo. Lord, tanggalin mo ano man po ang balakid, bakit hindi dumadaloy ang pagpapala mo sa aming buhay. Whether it is a sin, a curse, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Lord. Nawa, maging kalugod-lugod po ang aming mga handog sa iyo ngayong umaga ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Sige po. Good morning po. Good morning po sa lahat. Kumusta po kayo? Ano po yung nag-bless sa praise and worship natin? Sabi naman sa kapatid mo, handa ka na ba? Handa na ba? I-ready po natin yung puso natin. The message is maganda. And yung message ko ay para sa atin talaga. Napapanahon mo yung message ko. Galing sa yung message natin sa main church natin or center pastor natin. Ibigay ni Lord sa kanya at ipapasa sa atin. Amen po ba? Kaya po, I pray na meron tayong makuha at meron tayong may part at ma-share sa ating mga kawan. Amen? And then before we start, let us pray.
Father God, we thank you, Lord God, for this morning. Panginoon, salamat, Lord God. Sa buhiyan mo, magpapala mo, Panginoon, sa buhay natin. Holy Spirit, we welcome you in this place. I pray, Lord God, we pray that your word, Lord God, maintindihan namin. At, Lord God, may apply namin ito sa amin. The Holy Spirit, want us to God in our needs. We thank you, Lord God. We honor you in this place. In Jesus' name. Amen. Amen po. Amen. Sino sa atin dito, maraming plano sa buhay niya? Sino ba yung walang plano sa buhay? Di ba lahat tayo may plano sa buhay? Amen po ba? Yes. Ano yung pag-uusapan po natin kasi ngayon? It's about breakthrough in God's plan. Amen? Amen. Lahat tayo may plano. Pero yung plano ni Lord ay the best para sa atin. Ang sabi dito, chapter 19, verse 21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Nagdaan po natin yung plano ni Lord sa atin, yung mangyayari. Mangyayari. Amen? Pero, di ba, kung tayo susunod at willing na magpag-ano sa Kanya. Amen? Kasi, meron tayong mga plano. Minsan yung plano pala yun na gusto mo ay hindi para sa'yo. At hindi gusto pala yun para sa'yo. Amen? Merong mga plano tayo na plano na noon pa. Pero, nung nangyari yun, napahamak ka lang, nasira lang yung buhay mo dahil, amen. Pero yung plano ni Lord sa buhay natin, hindi masisira yung buhay natin. Amen mo ba? Tandaan po natin mo, lahat ng plano ni Lord ay mabuti para sa atin. Amen? Wala mong plano sa Lord na ipahamak ka. Sabi dito, God's plan and purposes will be accomplished even if they differ from our own. No? Kaya po, sa atin, no, kailangan makita natin na yung plano ni Lord, yung purpose ni Lord sa buhay natin, ay nakakabuti para sa future natin. God's sovereignty recognize that God is in control. His plan will prevail. Sabi niya, tandaan po natin na nakita natin yung buhay natin. Balance. Kasi God is in control. Tandaan po natin, lahat ng bagay dito sa mundo, God is in control. Iba yung buhay mo, akala mo, wala nang mangyayari. Akala mo, yung parang hanggang dyan ka na lang. Pero tandaan natin, yung plano ni Lord, yun yung ibabaw. Kapag tayo ay lumapit, sumunod, yun yung pinapagawa. Amen? Amen. Humility acknowledge the limitation of human plan, the importance of seeking God's guidance. Ito, tandaan natin, sino man dito sa atin, walang sino man na magmataas. Kasi lahat ng bagay na meron tayo ngayon, it is God's favor, it is God's grace sa buhay natin. Kaya po, napakahalaga
ano man yung na-achieve natin, ano man yung meron ka ngayon, it is God's grace or favor. Amen. Amen. Kaya po lahat ng blessing ay galing sa Diyos. Lahat ng ano man meron ka ngayon, successful ka man, successful man yung business mo, yung work mo, yung buhay mo, yung career mo. Lahat yun dahil kay Lord. Yes, amen. Amen po ba? Yes. Kaya nga, wala tayong may pang-aaral kundi sa Lord. No? Kasi maganda po yung kapag nalaman mo, yun lahat ng success mo, lahat ng achievement mo, yung galing kay Lord. Kasi lahat po yun, testimony natin para sa mga tao na Amen po ba? Amen. Kaya po, trust in God's wisdom and providence, even when circumstances seems uncertain. No? Kaya po, tayo ay patuloy na magtitiwala sa ating Diyos. Even though na meron tayong pinagdadaanan, tandaan po natin na sa buhay natin ito, habang nandito tayo, nakaka-experience tayo ng mga challenges sa buhay. Although yung iba, madami yung iba kung hindi lang. Pero lahat tayo, may experience natin yun. Yung mga challenges na yun. And then, makita natin dito, tayo yung patuloy na nagtitiwala, naniniwala na ang Diyos natin ay sapat, na ang Diyos natin ay totoo, tumikilos. Amen. Amen. Kaya, magsabi sa katabi mo, tayo yung magtitiwala. Tayo ay magtitiwala. Ang sabi dito sa John chapter 10, verse 10. So, dito tayo focus. Dito tayo, titignan po natin itong passage po ito, ng verse na po ito. Mag-alam lang po natin ito, pero I pray meron tayong magbuwan. The thief comes only to steal and kill, destroy. I have come that they may have life and have it with the full. Sabi dito, the thief's purpose to steal, to kill, destroy. Kapag sinabi mong steal, take away what is valuable and precious, such as joy, peace, and spiritual riches. Kill, bring spiritual death and separation from God, destroy, cause harm, chaos, and devastation in various aspects of life. In physical naman po, no, alam po natin, kapag yung magnanakaw, hindi mo sasabihin niya, no, nanakawin ka. Amen? Kapag yung magnanakaw yan kapag natutulog ka, na hindi mo alam, no? Sabihan na nga yung manakaw ng bota niya. Hindi ko ba hindi ka lang? Yung magnanakaw, hindi mo sasabihin yan. No? Pero dito, makikita namin dito na spiritual. Hindi mo alam na ninanakawan ka pala ng demonyo. Dahil hindi ka lang devotion. Hindi ka lang pray. No? Ang dami nang naiisip mo na mga negative. Nag-iisip ka na, sabi nga. Kaya po, sa atin, hindi natin namamalaya. Nananakawan pala tayo ng demonyo. Hanggang yung spiritual life natin, namamalaya na. No? Hindi ka na excited sa lahat. Meron tayong mga quest ngayon, no? Grade 1, begin 1, or magdala tayo ng isang. Makikita mo yung isang tao, Kristiyano, na excited, na magaling, na makita mo na meron siyang joy, peace sa kanya, at meron talagang buhay. Amen. Kaya po dito sabi nga niyan, take away what is valuable and precious such as joy, peace, and spiritual riches. No. Makikita natin
natin dito, sabi niya yan, bring spiritual death and separation from God. Kapag naranasan na natin ito, no, talagang mamamatay yung spiritual life. Kapag hindi ka na nagbabasa ng Biblia, ito-pray, ito-devotion, no? Hindi ka na naligid yun sa mga life o sa group natin. No? Doon po nag-start na naman yung spiritual life. Amen? Amen. That will affect your life. No? Makikita mo yung buhay mo, miserable na pala. No? Down ka na pala, stress ka na pala, tapos nade-depress ka na pala. No? Dahil sa nangyayari sa buhay mo. Tandaan po natin, no? Lahat po tayo nakakaranas ng challenges. Kapag si Lord, hindi mo in-include yun sa mga challenges mo, mahihirapan na mahihirapan. Amen po? Tandaan po natin, manghihina ka. Kapag hindi natin in-include, pinilay yung buhay natin sa mga. The nature of the thief, sabi nga niyan, deception, manipulation, distraction. The consequence of following the thief, spiritual poverty, emptiness, death, sabi nga niyan. Kaya po, talagang distract ka na sa makamundong lawa. Because, wala na po yung yung pagsunod sa Diyos. Kaya, ikaw mismo iniwalay mo yung sarili mo sa Panginoon, sa God's presence niya, no, nawala na. Amen po? Amen. Kaya po, kung patuloy tayo na talagang i-include si Lord sa buhay natin, hindi tayo naglalay, hindi tayo talagang pinabayaan na natin na manipulate tayo, no, at nagpatuloy tayo sa kasalanan. Yun po yung mangyayari sa atin. Mamamatay ang mamamatay ng spiritual life. Amen po? Yes. And then, dito, sabi nga niyan, the nature of Jesus is loving, gracious, merciful. Jesus gave eternal life, abundant life, joy, and peace. Kasi sabi nga niyan, the thief comes only to steal and kill and destroy. Pero sabi nga niya ni Lord, I have come that they may have life and have it to the full or fullness. Sabi nga niya. Kaya makita natin dito, no? Si Lord, meron ng sign sa atin. Sabi nga niya, I have come that they may have life and have it to the full. Kaya yung gagawin na lang natin talaga ay sumunod sa pinapagawa niya. Huwag magpatuloy sa kasalanan at tayo'y humingi ng tawad at simulan talaga na nakita natin sa atin na merong changes sa buhay natin. Amen? Kasi tandaan po natin, no? Wala pong banda yung pagdalo natin. Wala pong kaguluhan. No? Kung hindi mo na-realize mo, hindi tayo nababago. Amen? Kasi kung nagpapatuloy pa rin tayo sa kasalanan, wala din. No? Patuloy ka lang talagang madidisit, maninipulation o manidistract sa mundo. Talagang, kumbaga, sa kapapaan, malamig ka, malapin mo. Talagang, nakakadrive pagdating sa Panginoon. Amen? Kasi iniiwas mo yung sarili mo eh. Na, ibig sabihin mo nun, iniiwas mo yung sarili mo na maayos. Kasi kapag, halimbawa, no, sa servo, na hindi ka nag-aaral, tinatamad ka na. Ibig sabihin mo nun, iniiwas mo yung buhay mo na maayos. Kasi yung cellphone, nag-aayos mo na. No, na-align tayo talaga. And doon tayo mag-grow spiritually na. Kasama yung mga member natin.
mga leaders natin, ginagawin sa atin. Amen po? Kaya po, talagang pag merong opportunity na tayo makapag-serve, maka-join, patuloy po tayo. No? And then, sabi ko dito, the nature of Jesus, loving, gracious, merciful, Jesus gave eternal life, abundant life, joy, and peace. Yun po yung binibigay nila sa atin. Amen? Kaya po, i-grab po natin sa ating mga buhay. At mararanasan natin po yun. Kapag tayo lumapit at pakumbaba sa Panginoon at sumunod sa Kanya. Kasi po tandaan po natin, yung abundant life na sinasabi dito, ano din, physical din, financially, talagang, ano yan, yung mararanasan mo, yung abundant life, yung blessing. Pero spiritually, mararanasan mo rin yung abundant life. Kasi, tandaan po natin, hindi lahat ng mayayaman yan. Amen. Kasi mayaman ka nga, kung wala ka namang Diyos. Nonsense, wala din pa rin. Tandaan po natin, no? Yung pinaka-yaman natin sa mundo ito. Yung biyaya ni Lord, yung ginagawa niya sa atin. Yung meron kang kapayapaan, no? Meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan sa buhay mo, sa puso mo. Yun po yung pinaka-mayaman na binigay ni Lord sa atin. Meron kang kapayapaan. Amen? Tandaan po natin, no, lahat, maraming tao ngayon na meron mayaman, pero walang kapayapaan. No? And hindi mo po mabibili yun sa Metro Drugstore o sa hardware. No? Kay Lord mo lang talaga makikita yun. Yung peace, yung joy. Amen? Amen po. Kaya po, makita natin dito, no? Simulan natin yung buhay natin. Simulan natin i-align yung buhay natin sa Panginoon para maranasan natin ito. And then, dito sabi dito sa Greek word for yung life, sabi niya bios. Ibig sabihin, bios refers to physical life, biological life, or the life of the body. It encompasses the natural earthly aspect of life. The physical life, ito po yung meaning ng life. Sa Greek word, bios, sabi niya. And then, so, Greek words naman for life, sabi niya, Zoe. Kaya, Zoe, ano yung palang meaning niya? Ibig sabihin po ng Zoe, refers to spiritual life, eternal life, or the life of the soul. It encompasses the spiritual, eternal aspect of life, including the relationship with God. Kaya, maganda po pala yung Zoe na pangalan. Talagang maganda yung meaning niya. Kaya kung makikita po natin yung buhay na Zoe means yung eternal life, spiritual life, makikita natin dito, no? Yung nagbibigay ng buhay, no? Sa buhay natin. Si Lord na. No? And makikita po natin dito that kapag tayo wala sa Panginoon, parang walang buhay yung buhay mo. Naniniwala po kayo. Kapag wala po tayo sa Panginoon, walang buhay yung buhay mo. No? Kasi, yun, walang kang buhay-buhay, sabi na. No? Yes, nasiya na lahat. Pero wala si Lord sa buhay mo. Wala kang buhay-buhay yung buhay. Tandaan po natin. Kaya, yun sa una natin, meron tayong mga plano. No? Pero, we pray na lahat ng plano natin may kasama natin kailangan sa Lord. Amen? Sabi dito, the abundant life
1, verse 2. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well, sabi niya. Ibig sabihin po nun, dear friend, I pray that you may enjoy good health. Napakasarap po ng buhay natin na lalo na best na tayo, pinagpala na tayo ni Lord. Na yung buhay natin ay ma-enjoy natin kasi malusog tayo. Na maraming tao na mayayaman, pero hindi nila na-enjoy yung buhay nito. Kasi may sakit sila. Kaya ngayon palapakan mo si Lord na mapaalit ka. Palapas ka mo sila. Yung mayayaman, ang yaman na. Yung gawa ko, no? Yung mga may-ari ng mga malalaking kampanya dito. No? Yung receipt, di ba? Yung ang yaman na pero nakaupo na lang. Parang, nakahiga na lang. Na hindi na na-enjoy yung buhay na binigay ni Lord na kasi. No? Kaya nga tayo, mapalad tayo, no? Na malakas tayo, wala tayo sakit. Yun po yung nakaka-enjoy ng buhay. Amen po ba? Kaya nga, si Lord ay mabuti, no, sa buhay natin. Kasi tayo ngayon ay masigla, walang sakit, no? Yung pamilya natin, walang sakit, walang kamalaman, no? Kaya po yun po yung kasiyasiya na makikita natin. No? And then, all may go well with you, sabi niya. Lahat ay, ano po yun? And that all may go well with you, even as your soul is getting along. Kaya, makikita po natin dito, kapag in-include natin yung buhay natin sa Panginoon, lahat po ng tatahapin natin is po na lang. Talagang makikita natin yung kabutihan ni Lord sa buhay natin. Hindi tayo mababayaan sa lahat ng oras. Amen. And then sa ulit po dito, even as your soul is getting along, sabi niya, yung ibig sabihin po ito, mararanasan natin yung kapayapaan. Meron pa bang pinagdadaanan, meron tayong mga kaibigan, no? Meron tayong mga kasama sa mga bahay. Parehas mo yung challenges, mahirapan na. Mas-stress na talaga. Akit mo na, may grupa daw, may action daw. Mas-stress na. Amen? Pero ikaw, nakapagkailangan. Pero chill ka. Kasi yan, ikampis. Hindi ka pa yung baka. Amen? Amen. Dahil si Lord ay nasa Lord. Meron kang kapayapaan. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon na binibigay ni Lord challenges. Amen? At nararanasan natin. Amen po ba? Amen. And then, John chapter 14, verse 6, sabi niya, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No? Alam na natin ito na that si Lord lang yung way para nasa natin yung fullness of abundant, no? And then, maranasan natin yung eternal life. Si Lord lang ang way. No? Hindi mo yung mga bagay na piling mo kung gumawa ka ng ganito, may experience mo yun. Pero, makita natin dito that si Lord yung way para ma-experience natin yung abundant life, yung eternal life, especially sa buhay natin. And then, Psalm chapter 1, 3, verse 8, the Lord will fulfill His purpose for me. Your love, O Lord, endures forever.
Do not abandon the works of your hands. Kaya po dito, makikita natin that the purpose of the Lord sa atin ay kailangan mangyari. When we obey Him, include in our life. Include natin sa buhay natin sa Lord. Tandaan po natin, no? Sa mundong ito, sabi na, may plano yung demonyo sa'yo. Pero kailangan mag-iba ako yung plano ko sa buhay natin. Amen po? Kaya po, tayo'y patuloy na magpasakaw sa Panginoon. Patuloy na magpagaling sa Kanya para maabot na maranasan talaga natin kung ano yung abundant life na binibigay nito sa atin. Amen? Kasi po natin maranasan yung abundant life na binibigay ni Lord. Bukod sa blessing kay Lord na material things, pero yung abundant life po, yung peaceful na po, po talaga yung abundant life na mayaka ka sa lahat ng oras. Mayaka ka sa lahat ng pinagdadaanan. Amen po? Amen. Siguro tayo tumayo. Kaya po dito, kapag sumusunod tayo sa kanyang kalooban, kahit tila, sabi nga, walang nangyayari. Ang Diyos ay kumikilos. Hindi mo man makikita ngayon, pero may breakthrough na inihanda para sa iyo. Siya ay para sa iyo, masigit pa sa inaakala mo. And then, kaya, sabi dito, tayo ay magtiwala at magpatuloy sa pananampalataya natin. Ang tagumpay ay siguradong darating dahil ang plano ng Diyos ay lagi para sa ating kabutihan. Tandaan po natin, lahat ng plano ni Lord sa buhay natin ay kabubuti natin. Amen? Amen po? Amen. Kaya po, yun po, i-embrace po natin yung plano ni Lord sa buhay natin. Kaya po tayo manalangin ngayon. Sige, itaas po natin yung mga dalawang kamay natin. Panginoon, salamat pag-asa mo namin ito. Salamat, Lord God, sa mga plano mo sa atin. And we pray, Lord God, yung mga plano namin, yung mga desire namin, sinusurrender namin sa iyo, Lord God. Yung plano mo, Panginoon, yung mangyari sa buhay namin, Panginoon. Lord, right now, dinireceive namin yung plano mo, yung kapayapaan mo, Panginoon, yung kagalakan na ibibigay mo sa amin, Lord God. Lord, salamat din, Lord God, na kami, Lord God, ay malusog, malakas, Panginoon. Salamat, Lord God, na kami nakakain, nakakilos, Panginoon. Wala pong nangyari masama sa amin, Panginoon. It's because of your plan, it's because of your protection, Panginoon, sa buhay namin. Kaya salamat, Lord God, na ikaw, Lord God, manguna at makita namin, Panginoon, sa buhay namin ito. Sumusunod kami, merong changes sa buhay namin, Panginoon. Lord, tahakin namin, Lord God, yung plano mo. Magakbang kami sa gusto mo sa buhay namin ito, Lord God. Kaya salamat, Lord God. Tapat ka, Panginoon, sa mga lingkod mo na tapat din sa iyo, Lord God. Kaya tapat ka, Panginoon, sa mga tao na sumusunod at gumagawa ng kalooban mo, Lord God. Kaya salamat, Panginoon, sa plano mo na iparanas yung abundant life sa amin, Panginoon. Lord, right now, nire-receive namin ito, Lord God, yung abundant life, Panginoon, yung peace, yung joy, yung freedom, Panginoon. Nire-receive namin
yung healing, Panginoon, yung good health, Panginoon, prosperity, Lord God, wisdom, Panginoon, nire-receive namin, Panginoon. Because, Lord God, this year is a year of breakthrough, Panginoon. Ito yung year namin, Panginoon. All our aspect in our life, Panginoon, ay makaka-breakthrough kami, Panginoon. Kaya salamat, Lord God, for your goodness, protection, Lord God, your, Lord God, vision na pinapagawa mo sa amin. Ay pangyari at magawa namin, Lord God, sa buhay namin. Salamat sa umagang ito. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na nakaka-encourage, Lord God, nakaka-impact, Panginoon, sa pananampalataya. Salamat po, Lord God, na-honor ka namin, Lord God, sa buhay namin ito. In Jesus' mighty name we pray, and everybody say, Amen. Amen. Pinagpahan ka natin sa tawag ko natin, Pastor. Kayo po ay makakaunan. Kayo po ay karako po tayo sa ating communion. So this is the first week of April. So tayo po natin yung ating po mga ushers to distribute po yung ating mga elements. Praise God. So bakit po tayo nagtitake ng communion? Ang communion po ay napakahalaga. Ito po yung one of the ordinance of the church. Ito po yung ginagawa po natin bilang pag-aalaala sa ating sa ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Ito po, yung binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. At ito rin ay pag-aalala ng kanyang muling pagbabalik. Tayo po lahat ay tumayo. Lord, we pray, Father God, that you will continue, Panginoon, be glorified in our lives. Lord, salamat sa iyo, O Diyos, sa mga elements na ito, Panginoon, na aming tatanggapin, Lord, that reminds us, O Lord God, of what you have done on the cross for us. And every words, every messages that we receive, Panginoon, brings life, Lord God, into our life, O Lord God. Salamat sa iyo, O Diyos. At tunay na po, Lord, na lagi namin aalalahanin, O Lord God, yung magandang ginawa mo, O Diyos, dakilang bagay na ginawa mo doon sa cross para sa amin. Salamat sa iyo, Panginoon. At patuloy kami, Lord, na nagpapalinis sa iyo. Kami ay nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyo. Alisin mo, Panginoon, ang lahat ng aming kalumihan at ng aming mga sala, O Diyos. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawa, naisip, at mga bagay, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Mga bagay na ito reminds us, O Lord God, of your goodness, of your faithfulness, O Lord God, in our lives. Thank you, Lord God, for your precious blood, Panginoon, that shed on the cross for us, O Lord God. Your body, Panginoon, and your Lord is broken for us, Panginoon, and your blood that shed on the cross, Lord God, redeems us and cleanses us and purify us from all our sins. Thank you, Lord God, for your love, your greatest love. In Jesus' name we pray. Amen. Gagawin po natin at sabay-sabay po tayo na magsusunod. Amen.
po natin ang ating po mga saro. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. At ating pong inumin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya'y dumating. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyo, Panginoon. Lord, that this reminds us, O Lord God. Sinabi mo, Panginoon, na inihayag namin ang iyong pagkamatay, Panginoon, hanggang sa ikaw ay dumating. Lord, sa pagpasok, Panginoon, ng pag-aalala ng katauhan, O Lord God, ng mahal na araw, dakilang Diyos. Lord, ito ay hindi maging seasonal lang, Panginoon, sa aming buhay. Bagkus ito ay maging buhay namin, Panginoon, na lagi sa tuwing na alalahanin namin, O Lord God. Lord, yung ginawa mo para sa amin at hanggang sa ikaw ay dumating, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. At tuloy nga po, Lord, dalahin ko, Panginoon,